Why chicken? Why? You know why? At napasugod na nga tayo dito sa may Pasig, dito sa may Amang Rodriguez Avenue, para tikman itong nakakatakam, mukhang sobrang juicy, siguradong freshly made na lechon manok with Lebanese and Arabic flavors na biryani rice. Minsan ako naghintay dyan, pero sulit naman yung paghintay. Sulit ba? Parang may paayuda na. Sobrang grabe naman ang tao dito. Ito yung literal na nagte-trending, pipilahan, at pinagkakaguluhan. Hindi nyo naman makakailayan, guys, di ba? Narinig nyo nga si Kuya kanina, 6 hours daw siyang naghintay. Kaya naman talagang nakakaintriga. Nakakapagtaka kung bakit ganyan kahaba ang pila. Isang oras po, 50 lang po na manok. Tanong lang ako, kailan kayo nagbukas? June 28 po. Hindi. Nakakailan kayo sa isang araw? Normally? Sobrang 300. Sobrang 300 na manok. Idol, anong oras pa kayo pumila? Alas 8. Anong oras na ngayon? Alas 12 na. Alas 12. Di nyo pa rin nakukuha yung manok nyo? Yung alimusal, pananghalian na. Pananghalian na yan. Anong oras dapat nandito? Alas 5 talaga, uya, alas 5. Alas 5. Napakaga. Di tao naman dito alas 5. Depende lang alas 7. Big ka na. Boss, anong oras kayo nagpunta dito? Alas 8. Alas 8. Hanggang ngayon, wala pa. Pang ilan daw kayo? Pangwala pa. Pangwala pa. Balik na to. Ano? Kahapon pa ho kayo nandito? Nag-isip ako galing. Galing ka pa Cavite, dumayo ka dito. Bakit ka dumayo dito? Layo-layo. Kasi katil sa Riyadh, di gali ako Riyadh. Oh, hindi ka umuwi. Umuwi naman. Umuwi, bumalik ka lang ulit. Grabe ka, kuya. Baka akala nyo naman, nagpapahype tayo. Mukhang sobrang hype na talaga tong kainan na to. Sa totoo lang guys, sobra na akong na-excite para makatikim nito. Pero ang problema, mukhang ang kanilang sistema. Siguro kasi bigla silang nadumog ng madla. Pagdating mo kasi, hindi mo alam kung saan ka pipila. Yun pala, nagtitake sila ng orders, may listahan na sila. Kaya kung pupunta kayo, diretso kayo kay ate. At siya ang tanungin nyo kung paano mag-order. Siya ang magsasabi kung meron na silang listahan. Kasi batch by batch ang kanilang pangtinda. At tulad nga ng sabi niya kanina, around 50 pieces of chicken lang ang nilalabas nila every hour. Alam nyo ba na naluluto yung mga chicken na yan every 10 minutes per row? Kaya inaakyat ni Kuya pag nakuha niya na yung nasa itaas. Merong 7 chickens per row at meron din silang 7 rows ng chicken. Ito sa'yo? Gano'ng katagal naghintay? Minsan ako naghintay dyan, 6 hours? pero sulit naman yung paghintay. Sulit ba? Guys, ito si Boss Ron, no? Napakabait. Bumili siya ng 2 piraso. Ayan. Tapos, sa amin na lang binenta yung isa para hindi na kayo maghintay. Yan lang naman kailangan ko eh. Saka para di na rin maghintay iba. Ay, isa lang kailangan. Loko, maraming salamat, boss, ha. Thank you so much. At makakatikim din kami ng chicken na yan. At eto na nga guys, at napakabango niya. Ito na yung pinagkakaguluhan, pinipilahan, at sobrang trending ngayon na chicken biryani. Nakita nyo na ba kung marami ang tao doon? Parang may paayuda na. Basically, ito, lechon manok na may biryani rice sa ilalim. Ang halaga nito guys, ito, isang order nito, isang buong manok to, 300 pesos may kasama ng biryani rice. Swerte lang kami guys kasi yung mga ibang tao dito, 5 to 6 hours may pila para lang makabili nito. Yung iba kahapon pa umorder, hindi pa nila nakukuha ngayon. Kami maswerte dahil may isang bumili na binenta sa amin yung isang manok nila. So kaya kami nagkaroon ng sarili naming manok. Chicken. Napilas ko lang, madali lang napilas. Sobrang tender niya. Juicy rin siya. Saan mo yung mga herbs and spices, no? Kinamay ko na guys. Okay. Unang kagat ko sa chicken ha, feeling ko parang kulang sa lasa. Hindi siya masyadong ganong kalasa yung chicken. Nalasahan mo pero hindi siya ganong yung sobrang malasa. Nung sumubo ako ng biryani rice, naiintindihan ko na kung bakit sobrang lasa ng biryani rice nila. Kung yung chicken sobrang lasa din kasi biryani rice sobrang lasa, bago overpower yun, too much. Best part guys, best part. Honestly speaking, yung best part niya, itong nakuha kong part na ito, medyo dry. Although yung kay part naman kanina, juicy naman siya. Overall taste, kung pinagsama mo yung biryani rice plus chicken, worth it siya para sa 300 pesos. Good for 2 na to, 2 to 3 persons. Pwede na, kaya naman talaga pinipilahan. Hindi siya maanghang sobra. So guys, ito, dilagyan naman natin yung kanilang white sauce or yung garlic sauce nila. Tikman natin kung magbabago ba yung lasa yun.
lagyan natin ng tomato na spicy sauce. Hindi na kasi maanghang daw. Actually, masarap naman siya. Kanya-kanya tayo ng mga panglasa. Pero ito, i-share ko lang yung opinion ko. Sobrang hilig ko kasi sa mga manok. And for me, hindi masyadong nanuot sa loob ng karne ng manok yung lasa niya. Pero dun sa outer layer niya, dun sa may balat, isang lasa mo naman yung mga Arabic spices niya. Ito lang guys, worth a try naman siya. Pero huwag tayo masyadong mag-expect dun sa lasa ng chicken. Kasi yung lasa nga ng chicken, medyo kulang sa lasa. Kailangan mo talaga siyang i-partner dun sa rice para maging full yung flavor niya. Saka kailangan lagyan nyo ng yung white sauce, yung garlic sauce nila. Kasi kung hindi, baka ma-disappoint kayo. So, manage natin yung expectations natin. Ang tagal ng pila dito eh. Meron bang something super special dito? Para sa akin, yung nakikita kong super special dito is yung price point niya. Kasi at 300 pesos, meron ka ng chicken, tapos meron ka pang biryani rice. Yung biryani rice, mahal yun. Sa lasa, sakto lang, normal lang. Pero yung price point niya na 300 pesos lang eh. Tapos may kanin ka na, may isang buong manok ka pa. Yung mga litsong manok sa kalsada, nasa 300 plus na rin, di ba? So yun, kaya sa pinipilahan dahil doon. Kung sabi mo, ito ba yung wow, sobrang lupit na manok? Hindi ko naman masasabi na ganun siya. Pero masarap siya. Kung gusto nyo i-try, willing kayo maghintay, go ahead, try nyo, di ba? Ang importante, nakakatulong tayo sa mga negosyo, di ba? At na-enjoy natin yung mga pagkain. Huwag na tayo maging critical. Enjoy na lang natin kung ano yung mga bagong trending na pagkain, di ba? Kasi enjoy rin naman, di ba? Mag-food hopping at mag-ikot-ikot, tikman yung mga bagong mga nagtitrending.